Hello, Sir Mbuhay. I am Ray Gravenel Montataya for the Bachelor of Science in Hospitality Management. So, for your midterm examination, sir, I picked a 5 question among the 15 question. So, first one, this is my question I choose. First one is this one. Is the significance of the human faculties in art appreciation? Okay, human faculties is another term for the human senses. They have another type. They have types of senses. They have senses of imagining, hearing, tasting, smelling, sight. Of course, that kind of senses as we use for art appreciation. Also, that senses, of course, is important for an art appreciation. For example, like, for example, sa art, hindi mo sasabing maganda yung isang art kung hindi mo siya makikita. One example of that, we use sense of sight o kung paano mo siya husgahan yung isang image or yung isang image or isang what they say artwork ganun. And of course, pamamagitan ng imagination, no? Is imagining, iba, super galing nilang gumawa ng artwork because of the imagination, their imagination. May mga tao na kapag nakikita na nila isang bagay, kaya nilang i-drawing while using their imagination. And here may second question. Explain the 5 phenomenon of ganda. For me, sir, they have a 5 phenomenon. The first phenomenon of ganda is they have physical. Of course, the physical, moral, and the moral is of course spiritual, intellectual, and of course the emotional. Siguro sir, for me, for physical, ito yung ganda na sinasabi. Kumbaga physical yung panglabas na kagandahan na tinutukoy ng isang tao. But for me, kagandahan is beautiful. It depends to the eye on the beholder. Depende po sa iyo kung paano mo depende sa iyo kung magkakaiba po kasi ng paningin kumbaga sa physical. Para sa iyo, para kunyari sa akin, isang tao maganda ka. Para sa iba, hindi ka maganda. Para magkakaiba tayo, like, yung parang taste, yon. Parang like, yung taste ng pagkatao mo, mas gusto mo yung sa isang tao like morena. Kasi may mga tao na mas gusto nila, parang maputi, makinis. Yung paningin nila sa ibang tao is ganun yung tinutukoy nila maganda. Kunwari para sa akin, tinutukoy kong maganda is morena, kayo yung kulay, ganun. Siguro for that, Mr. is a kind of a physical, one of the example of physical na ganda, a phenomenon. Siguro naman sa moral, ito yung moral kindness or yung pangloob na ganda na sinasabi ng isang tao. Of course, maganda yung kalooban mo, masasabi mo siya maganda kapag ikaw bilang isang tao, like matulungin ka. Parang kagandahang loob, ganun. Kagandahang asal na ipinapakita mo. Yun yung parang moral na sinasabi sa kasama sa 5 phenomenon of ganda. Of course, is spiritual, of course. Siguro it comes with spiritual. Siguro kasama dito yung spiritual, pagiging religyoso. Para sa atin yung isang tao mabuti, parang mabuti siya gano'n. Ang niya naman, parang ang ganda ng ugali niya, ganyan siguro. Ganda ng ugali niya, religyoso sang bata, gano'n. Siguro. Of course, spiritual.
And here's my third question, sir. Discuss the process of art appreciation. Siguro, sir, for me, from the word art appreciation, it is a process, sir, kung paano mo pumapasok po siguro dito, involved po dito yung understanding, of course, the understanding, the interpreting, um, it refers how the valuing to appreciate the artwork. Swear from the word art appreciation, siguro understanding, kailangan mo munang intindihin yung isang artwork or isang image kung paano niya ginawa yun. Of course, ano yung mga techniques na ginamit niya, ano ba yung meaning nun na artwork na yun, of course, the process, ano ba yung meaning ng artwork na yun, kung ano ba yung pinagkukunan niya para gawin yung artwork na yun, and of course, ano yung nais niyang iparating. Intellecting, of course, interpreting, ano yung nais niya pinaparating. So, sir, for us, yun lang po yung masasabi ko sa the process of art appreciation, how to appreciate the artwork. Of course, understanding, kailangan mo intindihin yung isang art. And of course, kailangan mo gumawa ng analysis sa isang artwork. Kailangan mo siyang suriin kung analysis, ano ba yung nakalagay sa artwork na yun, yung mga color na ginamit niya, yung techniques, yung texture, of course. And here's my another question, sir. Choose. How is the female body considered as sexy during the Renaissance period? During the Renaissance period, sir, 14th to 17th century, the female body was considered sexy or beautiful based on their ideals and reflected their values and culture of that time. Unlike today, sir, para sa atin siguro ngayon, sa atin sinasabi nila yung sexy or maganda kapag isang tao nakita mo like makinis, slim yung katawan. For during the Renaissance period, sir, one of the example here is sa China po, yung kanilang foot binding. Para po sa kanila, no, yung pag pinapaliit po yung paa nila, sa kanila po para yung symbolize ng kagandahan. Kasi sinusumbol po yun ng kagandahan para po sa kanila, yun po yung during the Renaissance period, I think. Yan one of the example po yung sa China. And of course, that aside from that, yung sa ano din po, Malaysia, yung mayroon pong spiral ring na nilalagay po sa leeg pag mahaba leeg. Of course, yan din po sa kanila po, pag mahaba yung leeg, one of the example of that na sinasabing mas maganda yung isang babae kapag mahaba yung leeg. And aside from that, is a part of the culture. So, kurang po ngayon, isa na po siyang tourist spot sa kanilang lugar sa sa Malaysia. Or kung nagkakamali po or hindi. Of course, sa Africa din po, no? Sa Africa, meron din po sa Africa, ano nga to sa Africa? Yung sa Africa, yung sa dito po, one of the folklore culture po, yung sa kanila pong labi, na nilalagay po ng parang lip plate, na nilalagay po dito habang palaki ng palaki po. Mas lumalaki po yung kanilang plate na nilalagay sa bibig. Yun po. Para po sa kanila, it symbolize ng kagandahan for that time, no? Yan po. Para po sa akin, yan po ang considered, the female body considered as the most sexy during the Renaissance period. Siguro po na sa panahon natin ngayong last 20s, para po sa ating kagandahan, sa panglabas, sa physical po natin tinitignan. Para po sa ating yung maganda, sexy, maganda yung katawan, yung slim body. Of course, kapag maganda yung mukha, makinis. No, yun lang po yung ano ko po para dito po sa ating question.